Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon ng programang Break Time. RH Break Time. Ngayon pong hapong ito, mga kaibigan, ng Huwebes. Ang bilis ng panahon. Agosto na, Miss Thea. Oo, unang Welcome araw back. agad ng August. Ang saya-saya naman. Last month lang tayo nagkita. Parang dapat pala hindi ako nag-block, no? Kasi ghost month. Ghost month na ba? Start Hindi na? pa. Pwede pa mag-block. Mga August, ano ba yan? Itong August 16 pa. Ano yung hindi pwede isuot pagka ghost month? Anong color? Dark colors. Dark. Hindi pwede. Kasi nag-i-invite ka ng negative energies. So, puro white dapat. Hindi rin. Ay, hindi. Dapat daw hindi plain. So, yellow? Floral? Dapat colorful. Okay, so Yan. gagawin natin yan. Para energetic saka napaka-vibrant. Yes. Ano, ha? Isa pang edisyon, mga kaibigan, ng programang Break Time. Mamaya ho ay humahabol ho sila kay Mayor Deo Macalma. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Thea Pecho Carpuz. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time. Sa dibong headlines, unang araw ho ng buwan ng Agosto. Nako! Bad news! Bakit? Sinalubong ho tayo ng taas presyo ng LPG. Singil naman sa kuryente, nakaumang na tumaas sa delay ng bidding ng supply. Ayon yan sa Meralco. RH Break Time. Public Transport Modernization Program tuloy pa rin ayon naman sa DOTR. 31 Chinese POGO workers pinadeport ng Bureau of Immigration. RH Break Time. Suspended Mayor Alice Guo, kumpirmadong nasa Pilipinas pa raw po ayon sa DOJ. Dating Pangulong Duterte ill-advised ng payagan ng POGO sa Pilipinas. Ayon yan kay dating Senate President Enrile. RH Break Time. DOJ inamin na hindi kayang pigilin pag naglabas daw po ng arrest warrant ng ICC kontra dating Pangulong Duterte. Philippine Coast Guard doble kayod sa oil spill recovery sa sumadsad na barko sa Bataan. RH Break Time. Demolisyon sa mga kabahayan dyan po sa Pasay. Abay, nauwi. Nauwi sa karahasan. Ilang residente sugatan. Samantala, nakalulungkot na balita, 2 batang magkapatid namatay nang kumain ng istang botete sa Basilan. Yun yung Pufferfish? pufferfish. Yun yung matlaki yung Hindi tiyan. naman talaga kinakain yun eh. Pero yung iba yung kumakain nun, may proper way of cleaning and cooking daw kasi. Mahirap preparation. na. Baka Sugal. Sugal Sugal yun. siya. RH Break Time. Sa ating pong mga balita, nagpatupad ng taas presyo sa LPG, liquefied petroleum gas ang ilang kumpanya ng langis ngayon pong unang araw buwan ng Agosto. Sa abiso pong inilabas ng kumpanyang Solain, may dagdag na 27 centavos ang bawat kilo po ng kanilang LPG epektibo simula alas 6 kanina po yung umaga. Habang ang petro naman ay mayroong pagtaas ng 30 sentimos sa bawat kilo o katumbas po yan ng 3 pesos and 30 centavos sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon po sa Department of Energy, nakaapekto raw po sa lokal na presyo ng mga LPG. Ang pagtaas po ng presyo nito sa international market magugunitang noong buwan ng Hulyo nagkaroon din po ng pagtaas sa presyo ng LPG.
Samantala, nagbabala ang Manila Electric Company ng mas mahal na singil ng kuryente. Ayon kay Attorney Jose Ronald Valles, head ng Regulatory Management ng Meralco, ito'y kung makakaladkad ng husto ang bidding process para sa kanilang power supply. Ito'y matapos isyuhan ng temporary restraining order ng Korte sa Taguig ang competitive selection process ng Meralco para sa 600 megawatts at 400 megawatts na supply ng kuryente. Naninindigan si Valles na naaayon sa itinatakda ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang bidding na nakatakda sana bukas Agosto 2 maging sa Agosto 9. Matatanda ang pansamantalang pinigil ng Korte ang bidding kasunod ng pagkwestiyon ng Malampaya Consortium sa anilay alanganing proseso para sa mga lokal na power producer, bagay na makaapekto umano sa national energy security. Babala naman ng Meralco, maaaring magresulta ang delay ng bilyong pisong pasanin para sa mga consumer. RH Break Time! Itutuloy naman ng Department of Transportation o DOTR ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ito po'y sa kabila ng pagpirma ng 22 senador sa isang resolusyon na humihimok sa gobyerno na pansamantalang suspindihin muna ang implementasyon ng PTMP. Ayon po kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, iginagalang daw po ng ahensya ang akbang ng mga senador, ngunit tutuloy pa rin daw po nila ang programa at aayusin ang mga problema. Pinayo naman ni Ortega ang mga PUV operator at mga driver na ipagpatuloy ang kanilang operasyon sa kabila ng Senate Resolution number 1096. Samantala, hindi dapat ipilit ang implementasyon ng Public Transportation Modernization Program o ang dating Public Utility Vehicle Modernization Program, lalo kung hindi pa naman handa ang pamahalaan. Ayon kay Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, may mga problemang dapat tugunan ang pamahalaan bago ipagpatuloy ang naturang programa. Narito ang naging pahayag ni Senator Ejercito. Yan ang pinaka-problema, Bok Julie, 2.5 million to 2.8 million, sadyang napakabigat niyan. Kailangan mahanapan ng magandang financial package to sa mga ating government financial institutions, no? Kung magkaroon ng mahaba-habang term ng loan para po yung amortization mapababa kasi 3,500 kada araw magiging boundary. Napakabigat ho nun para mahabol ng bawat driver at operator. Bukod dito, dapat din anyang ayusin ang rationalization ng mga ruta at iayon ito sa muiral na mass transport system sa bansa. Binigyang diin naman ni Ejercito na dapat pagbigyan ang mga local manufacturer ng jeep na makalaban anya sa iba pang brand ng modern jeepney para matiyak na hindi mawawala ang legacy ng traditional nating mga jeep. RH Break Time! Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Umaapela po ang grupong LTAP. Ito yung grupo Misteya ni Calando Marquez. Na wag daw hong suspindihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Sila yung pro. Nakapag-consolidate. Nakasunod. Yun. Tayo naman hindi naman tayo kampi sa pro o kampi sa antay. Pero aminin ho natin na dapat tayong umabanse naman. Pero ako, pro-commuters. Yun, pro-commuter. Ano nga ba ang kailangan ng ating mga commuter? Dapat ligtas na masasakyan. Correct. Malinis, ligtas na masasakyan. Hindi nakakatetano. Walang polusyon. Walang diba? polusyon. Saka dapat consistent, efficient. Yan. Na mass transport, Hindi ka basta-basta ibababa. Hindi ka basta-basta ibababa at sasabihin na ano po ako, lipat na lang po kayo. Nag-trip cutting po ako. Ayan. Oo. Diyos mio. Ayan. Aminin ho natin, dapat talaga tayo'y magkaroon naman ng pagbabago. Samantala, yung paborito mo, Miss Teya. Si Mayora. Hawig ko daw. Charot, ang layo. Ang layo naman, grabe naman kayo. Ang layo.
Sobra namang ganda ni Miss Thea. Ay, no? wow. So, grabing sobra. Parang Oo, di ba? parang bayad. Nasa Pilipinas para ho si Mayora Alice Guo. Baka nasa farm. Baka nagpa-farming. Dating Pangulong Duterte, ill-advised daw ng payagan ng Pogo sa Pilipinas. Ayon po yan mismo kay Manong Johnny Enrile. Nako. DOJ inamin daw hong wala naman daw po silang magagawa kapag naglabas daw po ng arrest warrant ng ICC kontra dating Pangulong Duterte na implement daw ng Interpol. Wala talaga, no ha? Philippine Coast Guard doble kayod sa oil spill recovery sa sumadsad na barko dyan po sa Bataan. RH Break Time! Yung demolition na kinover ni Miss Giselle Ricafort, abay nagkagulo. Hindi mo may iwasan talaga. Nagkabatuhan ng bote. May nasaktan ba? Nagkapaluan. Ay, naku. Ayun, may nasaktan nga. Naku naman no. Buti naman walang namatay pero Oo, may mga walang nasaktan. casualty. Naku naman no. Ito nakakalungkot kaya ingat po tayo sa ating pagkain ano ha. Wag subo ng subo. Abay, dalawang batang magkapatid na kumain daw ng isdang butete o puffer fish Oo. ano ha. Nalason. Natural. Naku naman no. Namatay ho. Yan po yan sa Basilan. RH Break Time! Pilipinas ang oras, ganap na po ang alas 4:24 ng hapon. Oras sa ganap na alas 4:29. Maraming salamat Lakay Ray. Sa detalye pa rin natin mabalita, umaapela ang grupo ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas LTOP sa mga senador at kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag munang suspindihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Sa panayam ng DZRH kay Calando Marquez, pahuro ng grupong LTOP, sinabi na nito na hindi naman suspension ang solusyon, kundi dapat pag-usapan at ayusin ang mga problema sa nasabing programa. Sinabi ni Marquez na lugmok na sila sa utang para lamang makasunod sa modernization program ng gobyerno. Dahil dito ay plano ng grupo na magsagawa ng rally upang iparating ang kanilang mga hinaing sa gobyerno. Narito si Leandro Marquez ng LTOP. Aming pakiusap po ay hindi po sana suspension ang dapat gawin, kundi itama, pag-usapan at ituloy ang programa. Kaya kami ay humihiling na ngayon dahil ang bola ay ipapasa na yan sa Pangulong BBM. So ngayon, kami naman ang sumunod sa gobyerno, ang lalabas, yun po yung balak pa lang naman namin na gagawin. Kaya kami po ay nagpapahayag, kakaroon po ng simultaneous rally ho sa darating na naman na Lunes, nationwide na po yung rally namin, na isisigaw namin, na hindi po kami papayag na kami po ay kitilin. Sa iba pang balita, ipinadeport na pabalik ng China ang 31 Chinese nationals na empleyado ng ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Bamban, Tarlac at Pasay City. Kabilang sa mga ito ang isang mag-asawa kasama ang kanilang 2 taong gulang na anak. Sinamahan ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration ang deportees at itinurn over sa mga tauhan ng Chinese Embassy. Sakay ang Chinese nationals ng PAL Flight PR336 patungong Shanghai, China na lumipad pasado alas 11 kaninang umaga. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, ang mga ipinadeport na Chinese POGO workers ay ituturing na kriminal sa China, kaya ang mga ito umano ay kakasuhan pagdating sa kanilang bansa. Samantala, nasa Pilipinas pa rin at hindi pa nakalabas ng bansa si suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay naman sa report ng Department of Justice. Sinabi ni Justice Undersecretary Nikki T. may hawak silang impormasyon na gayon din ay iba pang maahensya ng gobyerno
sa posibleng kinaroroonan ng mayora. O ba't di inaaresto? Naglabas na ang arrest order ang Senado matapos na dedmahin ni Mayor Guo ang mga pagdinig tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operations Pogo Hub sa kanyang bayan. Si Guo ay naharap sa kasong graft sa Office of the Ombudsman at meron pang kasong human trafficking. Samantala, hindi umano napayuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng payagan ng operasyon ng Pogo sa bansa. Ito ang paniniwala ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa pagdalo sa hearing ng House Committee on Public Order and Safety sa issue ng perwisyong idinulot ng mga operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon kay Enrile, hindi inaral mabuti ng nagdaang administrasyon ang pagpapahintulot sa operasyon ng Pogo lalo na at banned o ipinagbabawal na ito sa maraming bansa sa Asia gaya ng Cambodia. Ang pagpapahintulot ng nagdaang Duterte administration ay nakasaad sa Executive Order 13 ni dating Pangulong Duterte na inilabas noong 2017. Sabi pa ng dating Senate President, wala sa isip niya o ng sino mang mambabatas ang Pogo nang binuo ang RA 7922 o Cagayan Special Economic Zone Act of 1995 pati nang repasuhin ang PAGCOR Charter. Walang magagawa ang pamahalaan ng Pilipinas kundi sundin at ipatupad ng international kung ipatutupad ng International Police o Interpol ang arrest warrant sakaling ilabas ito ng ICC laban kay dating Pangulong Digong Duterte. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi man miyembro ng ICC ang Pilipinas, pero miyembro naman ang Pilipinas sa International Police. Inilalabas ng ICC ang arrest warrant pero ibinibigay ito sa Interpol para ipatupad ng local enforcers. Sabi ni Remulla na sa katunayan may local Interpol ang Pilipinas na regular na naipag-ugnayan sa mga otoridad at sila ang maaaring magpatupad ng arrest warrant. Hindi raw pwedeng pigilin ng pamahalaan ang local Interpol sakaling isilbi ang warrant of arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Digong Duterte at ibang akusado kaugnay sa madugong war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Samantala, hindi makikipagtulungan si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde sa International Criminal Court kung walang utos ng Department of Justice. Ayon kay Albayalde, handa siyang humarap sa investigasyon ng ICC tungkol sa war on drugs ng Duterte administration kung sasabihin at iuutos ng DOJ. Samantala, binanata naman ng former PNP chief si dating Senator Antonio Trillanes sa pagbibigay umano nito ng confidential document na dahilan para makaladkad ang kanyang pangalan, gayon din si Senator Bato de la Rosa at iba pang dati at kasalukuyang opisyal ng PNP. Samantala, standby sa ating mga reports. Standby Milky Rigunan. Aminado ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways na wala pang integrated master plan upang masolusyonan ang problema ng matinding pagbaha. Sa hearing kanina sa Senado, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na may kanya-kanyang master plan ang bawat flood control projects at ang malungkot ay hindi interconnected sa bawat isa. Ayon pa kay Bonoan, nagpapatuloy po ang ginagawang pag-update ng DPWH sa mga flood control plan o project. Inamin din ni Bonoan na ang 5,521 na natapos ng flood control projects na ibinida pa naman ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA ay patsi-patsi lamang.
at para sa mga immediate relief lamang. Samantala, inumpisahan na ng Philippine Coast Guard ang oil recovery operations matapos sumadsad ang MV Mirola 1 sa sitio Quiapo, Barangay Biaan, Mariveles, Bataan. Sa mga litratong ibinahagi ng Philippine Coast Guard, mano-mano ang pagsalok ng mga tauhan nila sa tumapong langis mula sa barko. Inilalagay naman ng Coast Guard personnel ang mga nasalok nilang langis sa mga malalaking drum na siya namang dadalhin sa waste disposal facility. Good news naman sa mga senior citizens at mga PWDs. Nagharap ng panukalang batas ang Bicol Saro Party List sa pahunan ni Congressman Brian Yamsuan para mabenepisyuhan ang mga senior citizens at mga PWDs. Inihain ni Congressman Yamsuan ang House Bill number 10630 para magkaroon ng tinatawag na local centers for inclusive employment ang bawat lungsod at mga bayan. Layunin na matanggapan ito na pamahalaan ng Department of Labor and Employment para matulungan ang mga senior citizens at PWDs na makahanap ng trabaho na naaayon sa kanilang kwalifikasyon at kakayahan. Ilalagay ang mga ito sa local centers na ito sa ilalim ng mga Public Employment Service Office na naitatagnan ng mga lokal na pamahalaan. Napagalaman kasi ni Yamsuan na maraming mga PWDs at senior citizens sa Parañaque ang nais maghanap ng trabaho, pero sila ay hindi nabibigyan ng oportunidad dahil sila ay mga may kapansanan na at mga senior citizens na. Samantala, walang nakatakdang limit para sa pagbili ng 45 pesos na bigas sa Rice for All program sa Food Terminal Inc. sa Taguig City. Kaiba ito sa anunsyo ng Department of Agriculture na limitado lamang sa 25 kilos ang maaaring mabili kada araw ng isang individual. Bukod dito, noong July 29 pa inumpisahan ang programa sa lugar, taliwas sa sinabi ng DA na ngayong araw aarangkada ang bentahan sa 4 na lugar sa bansa. Samantala, nagpapatuloy rin ang bentahan ng 29 na piso kada kilong bigas para naman sa mga senior, PWD, solo parent at 4Ps beneficiaries. Samantala, mahigit 1 bilyong piso abay hinihiling daw na pondo ng Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang mga biyahe sa susunod na taon. Abay, nagdakil mo ito na po, Presidente. Ayan, agkirmat tayo basit. Ayan, tipid-tipid. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso please come in. Yan ba ay malaki o Sapat? Maliit? malaki ba o kulang? Let please come in. Lakay, Miss Thea, inaasahang mababawasan ang mga biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na taon. Higit 1 bilyong piso ang hinihinging alokasyon ng Office of the President para sa mga biyahe ng Pangulo sa lokal at abroad. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DBM Secretary Adla Pangandaban na mas mababa ang halagang ito ng 94 million pesos o 8% kumpara sa 1.14 billion pesos na pondo ngayong taon. Ayon kay Pangandaman, ang mga biyahe ni Pangulong Marcos sa ibang bansa ay parte pa rin ng pagsisikap ng administrasyon na makaengganyo ng maraming investments para sa Pilipinas. Narito si Secretary Pangandaman. We still continue to go out and parang kumbaga we market the Philippines as an investment destination. Tuloy-tuloy po yan. Samantalang yung iba po, may mga napirmahan na po ng mga memorandum of understanding and agreement ng ating presidente. Kailangan pa rin po, meron din pa pong follow-ups itong mga ito para to ensure na makarating nga itong mga investments na kalap natin noong mga nakaraang taon. Ang Office of the President ay humingi ng 10.4 billion pesos na budget para sa 2025, mas mababa ng 200 million pesos kumpara sa pondo nito ngayong taon. Magkano bang pondo niya ngayon sa mga biyahe, mga trips?
Yung para ngayong taon lakay ay 1.14 billion pesos. 1.14. 1.14. 14. 11.14. Mhm. Oo, yung para sa susunod na taon ay 1.05 lang. May bawas ng konti. Ayan, baka pwede mong bawasan. Flat na natin lakay, 1 na lang. Kasi lahat na ng mga major countries napunta na ng Pangulong Marcos eh. Ayan. So siguro konting tipid naman. Saan pa ba bibiyahe ang Pangulong Marcos next year? Wala pa namang nababanggit lakay para sa susunod na taon. Pero yung para ngayong taon, ang inaabangan lakay ay yung APEC at yung ASEAN. Ayan. Yan ay kailangan puntahan talaga. Ayan. Para ngayong taon, hanggang nitong Mayo, ay nakapitong biyahe na ang Pangulo sa iba't ibang bansa lakay. Siguro bawasan na ng delegation. At saka baka pwedeng huwag nang pumunta sa mga 5-star hotels. Airbnb na lang. Baka hindi safe lakay pag Airbnb. Ganun ba yun? Oo, tsaka service deluxe. Talaga? Nasaan ang Pangulong Marcos? Ano ang latest ngayon? Teka, anniversary pala ng BIR. Di ba nagpunta sa BIR ang Pangulo? Meron silang affair dito sa PICC kanina umaga. Walang abiso lakay, hindi nagpa-cover at walang binanggit kung pupunta siya doon. Okay. Private meetings kapag ganyang walang sinasabing schedule. Baka kinakausap na yung ipapalit kay Secretary Pascual sa DTI. Sino daw ba lakay? Si Sisba. Ayan. Si Frederick Go. O RC Balisakan. Ayan, ng NEDA. Ayan. Abangan. Sino ba ang matunog? Excuse me. Sino ba ang matunog, Miss Letta? Walang nababanggit eh. Yung mga binanggit mong pangalan lakay, kasama yon pero ayun, abangan daw. Okay. Pero marami may gusto kay Senator Grace po. Ayan. Okay. Maraming salamat, Miss Letta. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Samantala, mga hearing sa Kamara magpapatuloy kahit aarangkada na ang 2025 budget deliberations. I-detalye mo RH12 Milky Rigonan. Manang Milky. Kaya at lakay kahit abala na ang Kamara sa pagtalakay sa 2025 proposed national budget, patuloy ang investigasyon ng iba't ibang mga komite. Itutuloy ng mga komite sa Kamara ang pagninig sa mga mahalagang issue gaya ng extrajudicial killings sa war on drugs, mga krimen na inuugnay sa Pogo at iba pa. Ang House Majority Leader Jose Manuel Dalipe, hindi hinto ang mga mahalagang investigasyon ng Kamara kahit magsisimula na ang pagtalakay sa 6.352 trillion pesos na pambansang budget para sa susunod na taon. Ito ay matapos silingin ng mga chairman ng iba't ibang mga komite na payagan silang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Ang hearing ng House Committee on Human Rights sa EJ case ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalabas ang katotohanan sa mga human rights violations ng nagdaang Duterte administration sa anti-illegal drug campaign nito. Ang House Committees naman on Public Order and Safety at Games and Amusements ang nakatutok sa investigasyon sa mga Pogo para mapanagot ang mga lumabag sa batas at pinagmula ng iba't ibang mga krimen. Kumpiyansa si Dalipe na makasusunod ang Kamara sa itinakdang deadline para maipasa ang iba't ibang panukala ng hindi makukompromiso ang pagpapatibay naman ng pambansang budget para sa susunod na taon. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigonan. Standby, Raymond at Paas. Ano ang ongoing pa ba ang hearing, Raymond, sa Senate tungkol sa baha? Daming inimbitahang resource persons dyan. Standby, Edniel Parosa. Ang PNP itinuturing na security concern ang mga nadiskubring files sa gadgets na mga hinihinalang Chinese spies. Spies ba o spy lang ito, Edniel, ha? Ilan ba ito, ha? Sino ba itong Chinese spy? Yung bang si Lady Spy ba? Yung idinedate ang ilang generals? Ayan, military officers. Sabi na ka. Standby, Noche Kaka, si Standby Kristan Karag. Ano ang latest sa Olympics? Standby Miss Alia Ecatlo de Fort.
Uy, grabe yung sa showbiz, ha? Oo, lakay. Si Sandro Mulak, anak ni Aga Ninyo. Ninyo, wait. Drinoga daw ng ilang executives ng... Hindi daw. Independent contractor ko na ito. Ganon. Siyempre, hindi aminin. Hindi sa ano yan. Hindi sa amin yan. Pero sa kanila pinapalabas yung mga show. Ayan. Wala, taga GMA pala yan. Standby, Miss Alia Cato de Fort. Oras, Miss Thea. Alas 4:48. RH Break Time! Sandali lamang, Raymond Dadpa, si Standby Edniel Parosa. Abay, batiin ko lang itong sina very worshipful Teddy Calaw de Fort. Abay, very worshipful Pat sa Arbas. At very worshipful June Samaniego. Ayan. Good luck mga brethren sa ating eleksyon sa Masonic District NCRF. At good morning, good afternoon, Kuyang Senior Warden Neil Alcaraz, Junior Warden Rolly Masangkay, at binabati natin si Collector Rizalino Jose Turalba at Kuyang Ed Padre. Madalas sa Cork Elite, si Mr. Frederick Go. Talaga, ha? Mga ano yan, hangout ng mga elite yan, ha? Happy birthday din kay Kuyang Norman Salvador at Kuyang Darius Nebre ng Pantabangan Lodge number 203. At siyempre ang magandang branch manager ng Metrobank Bankmer Branch sa Ayala Avenue, Makati, Miss Grace Kujamat. At Mr. Jimmy Senato ng Jim's Coffee. Happy birthday, sir, ha? At kay Director Janil Bombo Basta Radyo. Ayan, ano nga ba apelyido ni Janil, ha? Ng Department of Agrarian Reform. Samantala sa report ni Raymond Dadpaas mula sa Senado, tulong ng pribadong sektor. Abay, kailangan daw sa pagtugon sa problema ng baha. Ayon kay DNR Secretary Tony Gonzaga Loizaga. Ano sabi? Tony Loizaga po, hindi Tony Gonzaga. Ayan. Sinong tumawag sa kanyang Tony Gonzaga, Raymond? Si Senator Padilla ba? Robin Hood Pototoy? Ayan. RS number 52, RS number 28, Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor Ms. Thea, malaki ang magagawa ng mga nasa pribadong sektor upang matugunan ang problema ng pagbaha. Ito ang deklarasyon ni Secretary Maria Antonina Loizaga ng DNR sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works na pinamunan ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ibinigay na halimbawa ni Loizaga na sa reclamation project ng SM Group ay naglagay ang mga ito ng water channel sa pagitan ng seawall at mga nabuong isla. Ito ay may lawak na 400 meters bilang engineering solution upang tuloy-tuloy ang ikot ng tubig. Maliban sa SM Group ay tinukoy din ni Secretary Loizaga ang San Miguel Group ni Ginoong Ramon Ang. Sila ay tumutulong sa dredging ng mga ilog gaya ng Tulyahan River bilang tugon sa problema ng baha. Bahagi ito ng kanilang nilagdaang Memorandum of Agreement sa SMC Group of Companies. Maliban sa DNR, kasama dito ang DPWH at mga local government units ng Bulacan, Pampanga, Cavite at ilan sa Metro Manila. Narito si Secretary Tony Loizaga ng DNR. In the case of the project of the SM Group, where previously there was the project of the SM Group, okay. where previously there was no gap between the seawall and the island. On the basis of the recommendation, they have now they're now implementing a channel between the seawall and the island of about 400 plus meters. Yeah, kasi pag wala, talaga magkakos ng flooding yan. Yes, Mr. Chair. So Yes. they are implementing this now as part of an engineering solution to the issue of circulation. Si Senator Bong pala ang si Senator Bong Revilla pa yung tumawag sa kanyang Tony Gonzaga. Raymond. Ayan.
Nagtatawanan sila kanina. Anong sabi ni Secretary, bata po yun? Magkasing ganda kasi lakay. Oo. Ayan, okay, proceed. So, si Secretary Bunoan, ano ang mga paliwanag niya, Raymond? Yung ang binabanggit nga ay kasi natuon sa atensyon ng mga mga senador yung bakit walang master plan at bakit parang patsi-patsi putol-putol yung project. Sabi merong punto doon na nagkatanungan kung kasi kumbaga para bang ang tingin ng mga senador dapat coordinated lahat ang mga proyekto. Parang ayaw diretsahang sumagot si Secretary Bunoan, pero ang pakiwari ng mga senador gusto ng mga congressmen ganun na mga proyekto na hati-hati. Kanya-kanyang kanya-kanyang distrito Kanya-kanyang patarpolin. Saka yung hati-hati nga talaga yung proyekto na kung ang problema, hindi nga daw ito naka-coordinate sa bawat probinsya, kaya hindi ito magtutuloy-tuloy sa kabila ng napakalaking mga pondo na ginagamit Mayor at Ms. Thea. Ayan. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa ito si RH28, Raymond Adpaz, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP itinuturing na security concern ang nadiskubring files sa gadgets ng hinihinalang Chinese spy. Idetalye mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Sino siya, Edniel? Babae, lalaki? Forensic examination. Nako, Edniel, masama ang signal mo. Ginajam ka ng spy. Ayan. Okay, take 2. Proceed, Edniel. Langay at Mistay ay kinababahalangan ng pambansang pulisya ang mga nakitang files sa loob ng illegal na gadgets na nakumpiska mula sa isang lalaking Chinese national na unang na-arrest ng CIDG noong Mayo. Ito yung karaang matapos na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang digital forensic examination sa mga gamit ng suspect na si Yuhang Liu. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jing Fajardo, makituturing na security concern ang mga ebidensyang nakalap na sangkot sa malawakang scamming activities itong dayuhan. Sapat na umano ang libu-libong larawan, videos, call logs at papang files para makitaan ng suspect ng paglabag sa illegal interception at illegal misuses of devices. Pero sa press briefing sa Campo Crame, sinabi pa ni Fajardo na ihirit pa ng panibagong cyber warrant ng CIDG sa korte para naman magamit ang natuwa ng mga ebidensya para kasuhan ng Chino ng posible manong espionage o pang-espiya. Gayunpaman, hindi na idinetali pa ni Fajardo ang laman specifically nitong kahina-hinalang gadgets ng dayuhan na nasa kusuliya ngayon ng Bureau of Immigration. Pakinggan natin si Colonel Fajardo. Definitely, ito pong mga gadget na ginagamit ng tao po na ito is being used to defraud not one, not two, but many people po. So it's also a security concern if you ask me. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kailangan Edniel, ma-decipher yan. Ayan, para malaman kung ano nga ha. Ito'y Chinese spy. Samantala, sa iba pang mga balita, mga residenteng na-demolish ang mga bahay sa Pasay matutulog sa tabi ng kalsada sa FB Harrison. Noche Kakas, please kami. Noche. Lakay at Miss Taya, matutulog sa gilid ng FB Harrison Street, Barangay 13 sa Pasay City. Ang higit na 20 pamilya na na-demolish kanina. Ayon sa ilang residente, wala na silang pagkakataon na ihayag ang kanilang panig sa kinaukulan dahil binigla umano sila ng demolition na team. Wala na rin umano silang malilipatan dahil sakto lang din sa kanila ang kanilang kinikita araw-araw. Hindi napigilang mapaluha ang mag-asawang sina Ramon Andaya at Evelyn sa nangyari dahil para umano silang hayop na basta na lang itinaboy. Aminado sila na ang ilan sa kanila ay nabayaran na para lisanin ang lugar. Umaasa ang mag-asawang Ramon na mabigyan sila ng pamalaan, lalo na kay PBBM Junior na pabahay. Ilan lang silang pamilya na naiwan dahil wala na silang mapagkukunang hanap buhay, kundi ang
pagiging tricycle driver. May anak pa umano silang PWD at na milestone pa ang kanyang misis. Nasulugan na rin sila nitong nakaraang taon. Tingnan natin ang kasawang Ramon Andaya. Okay, so yung mag-asawa hindi mapigilang lumuha, umiyak dito sa nangyari. Saan kayo ngayon? Kami mahayop dito. May mga anak kami. Ano nagpagawit yan? PWD pa ako puno sir. Tatay, so ano ngayon ang plano nyo? Wala po kayong mabubang plano. Siguro po, kami naman, doon kami sa mga anak namin. Darap namin na yung mga pamilya na rin na nalipat na sa kinakainan ng mga asawa nila. Doon na kami. Sa demolition team na galing pa ng Tondo, ayon sa ilang residente ay may mga minor na kasama sa paglibak. RH27 na Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Kakalungkot din. Samantala, namahagi naman si Senator Lito Lapid ng tulong sa kanya makababayan sa Masantol, Pampanga na sinalantad din ng bagyong Karina at Habagat. Abot sa mahigit 1,000 pamilya ang tumanggap ng food packs mula kay Senator Lito Lapid. Kasama siya na Congressman Howard Ginto ng Pinuno Party List at Vice Mayor Danilo Ginto ng Naturang Bayan. Sako-sakong bigas ang ibinigay na tulong ng grupo ni Senator Lapid. Nagsagawa din ng kaparehong relief operation si Senator Lapid sa iba pang bayan sa Pampanga, gayon din sa mga apektuhan ng bagyo sa Balayan, Batangas, Quezon City at sa Barangay Barangka at Nangka sa Marikina City. Hoy, magandang hapon ko yung GJ Cruz Molino. GJ Cruz ng Molino la sa number 352. Mr. Michael is Michael, Mr. Cecily, magandang hapon. At sa sports, Miss Thea. Yumir Marshall nagtamo ng injury 2 linggo bago ang Paris Olympics. Detalye mo RH53, Kristan Karag. Kristan. Nagtapungaan ng injury si Filipino boxer Yumir Marshall 2 linggo bago ang kanyang pagsabak sa 2024 Olympics sa Paris, France. Ito ang pinulga ng boxingero sa isang social media post. Maalala nagtapos kahapon ang Olympics campaign ni Marshall sa men's 80 kg boxing division para siyang talunin ni Turabet Kabibulaev ng Uzbekistan. Ayon kay Marshall, naka-apekto ang injury sa kanyang pagsasanay pati na rin sa kanyang mental strength at overall performance. Hindi man nagbigay ng dagdag na detalye si Marshall ukol sa kanyang tinamong injury. Iginit rin ni Marshall na walang excuse na kanyang maagang exit sa Paris Games ay diniit na binigay niya ang lahat sa kanyang laban. Samantala, pahinga muna ngayon ang Team Philippines sa Paris Games. Pero bukas, balik aksyon si Filipina boxer Ira Villegas habang mag-umpisa naman ang Olympic campaign ni Filipino swimmer Jared Hart. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan. At sa controversial na showbiz sa report, Miss Thea, ha? Ito na nga, lako. Ano ba yung narinig ko to sa report ni Morley kanina kay Jerry Baha sa 2x2, ha? Correct. Abay, matindi to do bang nilagyan daw ng drugs yung inumin, drinks, nitong si Sandro Mulak? Alamin natin sa report ng ating showbiz princess, Sandro Mulak, ay nireklamo ang independent contractors di umano ng GMA. Itatali mo, Aliyah Ikatlo, the fourth. GMA pala, kala ko ABS, GMA pala. Okay. Sino mga bading na yan? Lakay Ray at Miss Thea, naglabas na ng pahayag ang GMA Network matapos makatanggap ng formal na reklamo mula kay Sandro Mulak laban sa mga GMA independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Si Sandro ay newbie actor na anak ni Nino Mulak. Una rito, naging usap-usapan at blind item ang umano'y pangaharas ng 2 contractors sa aktor noong GMA Gala. Ayon sa GMA, dahil sa bigat ng umano'y insidente, sinimulan na nila
ang sariling investigasyon bago pa man matanggap ang formal na reklamo. Sabi pa ng network, humiling si Sandro na maging confidential ito kaya't hindi nila isa sa publiko ang detalye ng investigasyon. Tinitiyak din daw ng GMA na gagawin nilang patas ang pagsisiyasat. At yan ang latest sa Breaktime Showbiz. Ito si Aliyah Ikatlo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aliyah, anong gagawin dun sa executives? Executives. Oo, ayan, ganun na lang. Grabe ha? Ninakawan ba ng lakas si Sandro Mulak? Di pa madetalye lakay kasi dapat confidential daw eh. Ganun. Pero siguro pinagtulungan, dalawa. Dito sa mga nakikita kong pictures online, lakay may kalakihan yung katawan nung dalawa. Dalawang bading, na executive ng GMA. Ayan. Independent contractors daw. Okay, sige, independent contractors ng GMA. Oo. Grabe naman yun. Ayun lang. Ayaw ni bossing attorney Felipe Gozo. Nakita mo na ba ganyan, si Sandro Lakay? Hindi pa. Ipakita ko sa'yo. Ganun ba? Ayan, macho ba? Ayan, Guwapings. Guwaping. Ilang taon lang siya. Bagets pa to Lakay. Okay tam to. Oo nga, anak, batang-bata pa. Ninakawan ng lakas yan. Kulang kung ano. Dalawa pa. Ha? Ito yung isa. Papakita ko rin sa'yo. Sino? Ito yung isa. Yan ba? Tapos dahil may sapay. Di ba? Ang lalaki. Lalaki ng katawan ng isa. At ayan, ang kabuan nating special na balita tuloy. Teka pa na pasalamatan mo natin si Mr. Michael Ismaygay. Magkano Lakay? Magkano Mr. Michael ang palitan ng dollar ngayon? Ang palitan ng dollar nagsara sa 58 pesos and 33 centavos. Stronger than yesterday or weaker Lakay? Stronger ngayon, 36 kahapon. 58.36 ngayon ay 58.33. Ako po si Deo Makalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At antabayan ang mabalansyadong balita. Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye!